sa inyong lahat. Kami ang pangkat tatlo. At ang aming gagawin ngayon ay mag-interview patungkol sa konsepto ng palatandaan ng pambansang kaunlaran. Ano ang pamagat ng paksa ng ating talakayin? Ang paksa na ating tatalakiyin ay konsepto ili palatandaan ng pambansang kaunlaran. Maaari mo bang basahin kung ano ang mga ating mga layunin ng aralin? Sa lahat ang kahulugan sa pambansang kaunlaran. Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran. Nakapagbibigay ng impormasyon ang iba't ibang tungkulin ng mga Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Ano-ano ang mga sektor ng ekonomiya na ang matutulungan upang makasatuparan ang paggamit ng pambansang kaunlaran? Mga sektor ng ekonomiya. 1. Agrikultura. 2. Industriya. 3. Paglilingkod. 4. Impormal na sektor. 5. Kalakalang panlabas. Upang may sakatuparan ng pagkakamit ng pambansang kaunlaran. Kanino nagpula ang konsepto ng pambansang kaunlaran? Ayon dito, ang pag-unlad ng pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Merriam-Webster. इसको क्या देखना पड़ रहा है Sino ang nagpanukala sa konsepto ng pambansang kaunlaran na isang progresibong proseso na nagpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagbaba sa antas na kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangamangan at di mo pakapantay-pantay. Ang aking sagot ay si Fajardo 1994. Sino-sino ang may akda ng Aklat ng Economic Development 2012 na may dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad? Ang aking sagot ay sina Michael P. Todaro at Stephen C. Smith. Paboritong hapon. Gusto niyo bang panibagong bag? Bili na kayo nito, mura pa. Muling magbabalik ang aming interview. Ano ang konsepto sa tradisyonal ng pananaw? Tradisyonal na pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binigyang diin ng pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng kita nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang mga produkto kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon nito. Ano naman ang konsepto sa makabagong pananaw? Makabagong pananaw. Sa makabagong pananaw ng pag-unlad, isinasaad na ang pag-unlad ay dapat na kumatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Isa sa tinutukoy dito ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ano po yun? Ano nakapalo sa akda ni Amartya Sen na Development as Freedom? Sa akda ni Amartya Sen 2018 na Development as Freedom, kanyang ipinaliwanag na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Ano-ano ang mga palatandaan ng pag-unlad? Mga palatandaan ng pag-unlad pagsunod, kaayos ang panlipunan, kasaganaan, kalayaan sa kahirapan at umangat na standard ng pamumuhay, sapat na mga trabaho, katarungan, panlipunan. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano yun? Banggitin mo kung ano ang sukatan ng kaunlaran ng bansa ayon sa United Nations. Maliban sa paggamit ng GDP at GNP, ginagamit ang Human Development Index, HDI bilang isang mga panukat sa antas ng kaunlaran ng bansa. Isa-isahan kung ano-ano ang mga antas na kaunlaran ng bansa. Binubuo ito ng mga sumusunod. Maunlad na bansa, development economies. Number 2, maunlad na bansa, developing economies. Number 3, maunlad na bansa, underdevelopment economies. Ano-ano ang mga tungkulin natin bilang Pilipino sa pag-unlad ng bansa? Mga tungkulin ng bilang Pilipino para sa pag-unlad ng bansa. A. Suportahan natin ang ating pamahalaan. B. Sundin at igalang ang batas. C. Alagaan ang ating kapaligiran. D. Tumulong sa pagpuksa sa korupsyon, maging produktibo. F. Tangkilikin ang mga produktong Pilipino. G. Magtipid ng enerhiya. H. Magilahok sa mga gawaing pansibiko.